Purihin po ang ating Panginoon sa napakagandang pagsamba. At na tayo po ay talagang limitado at alam natin na ang pag-iwas ng Panginoon ay hindi nalilimitahan sa kanyang kapangyarihan. At ayan natin sa umaga nito, patuloy tayong pagpalain ng Panginoon sa pakikinig natin ng kanyang mensahe. Medyo mahirap talaga ang sitwasyon sapagkat tayo po ay makalimitado po. Ngayon pa man, salamat sa Diyos at tayo po ay hindi naman pinababayaan ng Panginoon sa kabila ng lahat nito. Kaya ngayong umaga ito, tayo po ay magsama-sama para tayo ay pagpalain ng Diyos sa kanyang mga mensahe. Amen. Medyo po nabigay ko lang. Gawa sa ito. Okay, patay ko. Praise God. Amen. Kaya talagang napakahirap. Sapagkat tayo nga po ay umaharap sa mga ganitong sitwasyon. Ngayon pa man, patuloy nating ipagpasalamat sa Panginoon sapagkat tayo ay patuloy na sinasamahan ng ating Panginoon sa ating pagpapagpapang ito. Nagpapasalamat tayo dahil nga tayo ay MECQ pa rin, napakahirap po talaga ng ating kalalagayan. At tayo ay naniniwala na ang mga bagay na ito ay patuloy natin mapapagtagumpayan alang-alang sa ating Panginoon. Amen! Sapagkat nagsabi nga, ang Diyos nagbibigay sa atin ng tagumpay. Diba? Sa lahat ng bagay, patuloy natin siyang alalahanin, pinalanin, patuloy natin siya mapag-imuran sa buhay na ito. Salamat sa Panginoon sa mga papatuloy naman sa Kanya. Gusto kong ipakita sa inyo ngayong umaga nito na itong mensahe ito ay isang mensahe na pagkilala sa ating Panginoon. Na marami sa atin, maraming mga Pilipino o maraming mga tao ang hindi pa nakikilala ang ating Panginoon bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Ayon dito sa sulat ni San Pablo na aking kinuha at aking pinamagatan naman na ayan, ako tayo. Ako yan. Ayan. Ito yung napagandang pag-aanay natin na pinamagandang itong hangarin ko'y si Kristo. Now, hindi lang tayo, kundi ang talagang naghangad niyan ay si Apostol Pablo. Diba? Yan ang kanyang testimony na talagang hangad niya ay si Kristo, higit sa lahat. Maraming tao ngayon na naghahangad, Ang naghahangad ng kaligtasan sa pandemya ito, naghahangad na umayos, gumanda, magtagumpay sa kanilang buhay, pero ang hindi nila nahangad ay si Kristo sa kanilang buhay. Ito yung dapat natin hangarin, higit sa lahat. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Tunghayan po natin, at ito yung matatagpuan po natin sa aklat ng Pilipos 3:7 hanggang 11. Tunghayan po tayo lahat at nasahin ko na. Sa inyo mga tahanan, sundan niyo po kami. Alam ko po na kayo po ay nanonood din sa ating live streaming. Okay, naniniwala kami na kaisa namin kayo sa espiritu ng pagsamba, nagkakaisa po tayo. So, ito po yung aking pinamagatang hangarin ko'y si Kristo na kinuha ko naman sa kanyang lingkod, sa kanyang apostol na si Pablo. So, ito yung sabi niya, medyo presa na kayo. Okay, ito sabi niya, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagan ko noon ay itinuturing kong walang kabuluhan ngayon.
Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong higit na mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aming Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalalagay kong walang kabuluhan at tinuturing kong basura, makamtan ko lamang si Kristo. Verse 9, at lubos na makipag-isa sa Kanya, ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay buhat sa Diyos. Amen? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ng Kanyang kapangyarihan, ng Kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa Kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa Kanyang kamatayan. Umaasang ako man ay muling bubuhayin mula sa mga patay. Okay? At pag binasa natin yung kanyang akalat na ito, ay talagang mababasa natin ang lahat ng kanyang naranasan. No? May meron siya mga naranasan sa buhay. Pero sabi niya ganun, lahat ng ito ay inari kong kalugihan. Ang makamtan lamang si Kristo na higit sa lahat. Ngayong umagang ito, pwede natin paggulay-gulayan. Ano ba ang pinakamahalaga na gusto natin o hangarin natin sa buhay na meron tayo? Patuloy na pinagpapala ko ninyo sa pamamagitan ng inyong mga salita. Ngayong umagang ito ay amin kong inihiling na mag-usap ka, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita. At ang bawat makakapakinig ay magkaroon, Panginoon, ng pagpapasya na sa kanilang buhay, sa kanilang sarili, ay higit ng hangarin ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay na ninanais, hinahangad ng tao, walang iba kundi ang aming Panginoon Kristo. Sinabi ni San Pablo, inaari niyang kalugihan ng lahat ng bagay, makamtan niya lamang ang pinakamahalaga, walang iba kundi si Jesus Kristo. Kaya Panginoon, ngayong umagang ito, samahan mo po kami. Palain lahat ng aming gawin. Sa ngalan ng aming Kristo Kristo, ito po kami sa aming pula. Everybody say amen. Okay? So, napakaganda na ating pagbulay-bulayan itong mensahe ito, itong sulat ni San Pablo sa Pilipos. Kasi sa unang Pilipos, nakita po natin doon, no, na talagang hangad niya, no, ang kanyang buhay ay may alay kay Kristo. Ang sabi nga niya doon ay yung buhay na meron siyang taglay ay inilalaan niya sa ating Panginoon. Okay? Kaya nga kung meron man siyang ninanais, meron po siyang mga bagay na gustong naisip, ang ninanais niya, okay? O ang hinahangad niya ay ang makilala paglalo ang ating Panginoon. Kaya napakaganda sa atin, nakita po natin na talagang yung buhay na meron tayo, maaari sa atin, maraming naghahangad ng tagumpay na buhay. Ang iba sa atin, naghahangad ng tagumpay na kinabukasan, no? O mga trabaho, o mga businesses, di ba? Gusto natin yan. Pero sa panahon ngayon, para ang hirap. Dahil limitado po ang lahat. Ngunit, ang higit na natin dapat na pag-ukulan at hangarin na makilala ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Kaya sabi ni San Pablo, hangarin ko ngayon ay si Kristo, higit sa lahat. Okay? Isa-isayin po natin. Ayan. Sabi nito sa verse 7, ngunit dahil kay Kristo, amen, dahil kay Kristo, ayan, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon, amen, sabi niya dahil kay Kristo, yung mga bagay, no, na pinapahalaga niya, yung mga bagay na mahalaga sa kanya noon, ano ba yung kahalagahan? Ano ba yung mahalaga kay San Pablo? Ang mahalaga sa kanya
yung pagsunod sa kautusan. Ang mahalaga sa kanya yung pagiging isa niya na, ang sabi doon ay pagsunod sa kautusan mula pagkabata. Siya yung kung meron siyang karapatan, siya yung may karapatan. Diba? Kung sa mga Hebrew, siya ay talagang sumusunod sa kautusan ng mga Hebreo. Diba? Pero sabi niya noon, mga bagay na pinapahalagan ko noon, maaaring tayong lahat ay may pinapahalagahan sa buhay. Maging itong buhay na ito, pinapahalagahan natin ito. Meron tayong mga ari-arian, meron tayong mga kayamanan, meron tayong mga bagay na mahalaga sa atin, pinapahalagahan natin yan. Pero ang sabi niya noon, yung mga bagay na ito ay aking pinapahalagahan, ngayon ay itinuturing ko walang kabuluhan. Ibig sabihin, darating yung panahon, yung mga bagay na pinapahalagahan natin ay magiging walang kabuluhan. Diba? Lalo na ngayong pandemya na ito, naging mahalaga ba sa atin yung trabaho natin, naging mahalaga ba sa atin yung kabuhayan natin, naging mahalaga ba sa atin yung mga bagay na pinoposes natin? Kung sa mga bagay nito sa pandemya, nagiging limitado tayo. Kaya ang sabi niya, yung mga bagay noon na pinapahalagahan ko dahil kay Kristo, ngayon ay inaari ko na o itinuturing ko ng kalibihan. Kung bagay hinilibang niya na yung mahalaga na meron siya, yung pagsunod sa kautusan, yung siya ay talaga kung kikilalanin natin, meron siyang karapatan. Bilang isang Israelita, bilang isang Hebreo, bilang pagsunod, ang sabi ng meron siyang confidence sa kanyang sarili. Pero ang sabi niya, kahit na ako, sa verse 4, kahit na ako ay meron kapanatagan, no? Ay hindi siya naging ganun. Kundi, ikinurin niya na ang lahat ng iyon na meron siyang tagumpay, meron siyang karapatan, meron siyang pagsunod sa kautusan, itinurin niya kalubihan ng lahat ng ito. Darating naman ang lahat ng panahon, darating ang panahon na ang lahat ng ating pinapahalagahan ay mawawala ng halaga. Di ba? Kahit nga ngayon sa panahon ito lamang ng pandemya, yung mga mahalaga sa atin parang hindi na nagiging mahalaga. Yung mga material, mga financial, parang wala na. Ang mahalaga sa atin ngayon, yung ating kaligtasan, yung ating kalusugan, yung ating mga buhay. Alang-alang kay Kristo. Tignan niyo, ang sabi niya sa verse 8, oo, itinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Amen? Itinuring niyang walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Bilang kapalit ng lalong mahalaga, ano yung kapalit nito na bilang mas mahalaga doon sa itinuturing niya na may kapuluhan sa kanya. Ang sabi niya rito, ang makilala, no? O ang pagkakilala kay Kristo Jesus. Mga kapatid, kung meron man tayong dapat hangarin ngayon sa buhay na ito, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Parang kalimutan muna natin maghanap tayo ng tagumpay sa panahon ngayon. Kalimutan muna natin, tayo po ay maghanda ng mga material na bagay, mag-impok ng mga material na bagay sa panahon ito. Bigyan natin ng higit na mahalaga ang makilala natin si Kristo bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay. Kaya dito makikita ho natin, ang sabi niya, oo, itinuring kong kabuluhan, walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit. Alam niyo, nung makilala ni San Pablo ang ating Panginoon, nung ma-encounter siya ng ating Panginoon, sa panahon siya po ay umuusig sa mga tagasunod ni Kristo. Nung hindi pa siya na-encounter ni Kristo, ng ating Panginoon, sa daan ng Damasco, talagang napakasigasig niya
Sa ay pinangahawakan niyang pananampalataya. Napakasigasig po niya sa pag-uusig ng mga tagasunod ni Kristo. Pero dumating yung panahon, kaya ito po'y sinabi niya, na ang lahat ng bagay, maging ang kanyang kapangyarihan taglay sa panahon iyon. Meron siyang kapangyarihan na usigin ng mga mananampalataya. Meron siyang maipagmamalaki sa pagsunod sa kautusan. May pagmamalaki siya sa kautusan ng mga Israelita. Higit siya na may karapatan. Pero ang sabi niya, lahat ng ito'y walang kabuluhan. Bilang kapalit ng lalong higit na mahalaga ang makilala, ang pagkakilala kay Kristo. Kaya makilala ni San Pablo ang ating Panginoon na walang na ng halaga ang lahat ng pinapahalagahan niya. Bakit? Nakilala niya si Jesucristo bilang kanyang Panginoon. Kaya kung meron tayo higit na makikilala, higit natin pahangarin makilala, higit natin, mahangat natin na magkaroon tayo sa panahon ito, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Dahil kung wala ang Panginoon, sabi niya, ang lahat ng bagay ay ipinapalagay kong walang kabuluhan. Ang itinuturing kong basura, amen, makamtan ko lamang si Kristo. Basura ang lahat ng bagay na meron tayo kung wala ang Panginoon sa atin. Sabi ko nga lagi, kung pinagpapala tayo ng Panginoon, financially, materially, that is a bonus. Dahil hindi namang masamang payamanin ka ng Diyos. Pero ang higit na dapat hangarin ng bawat isa sa atin, magkaroon tayo ng Panginoon sa buhay natin. Magkaroon tayo, makamtan natin si Kristo na higit sa lahat. Katulad ni San Pablo. Amen? Lahat ng kanyang tagumpay, lahat ng kanyang naranasan na itinuri niya, isang basura. Makamtan lang niya ang ating Panginoon. Dumakamtan niya ang ating Panginoon, lahat ng meron siya, ipinalagay niya walang kabuluhan. Amen? Kaya wag mo tayo manghawakan sa kung ano meron tayo ngayon. Dahil lang lahat ng yan ay mawawalan din ng kabuluhan. Ano ang dapat natin gawin habang tayo po ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon? Kaya sabi niya, at lubos na makipag-isa sa Kanya. Siya ay nakipag-isa kay Kristo. Ang aming pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kinilala niya yun, dahil siya po ay talagang masugid na tagasunod ng kautusan. Kaya wala kang maipipintas kay San Pablo. Ang sabi niya, sa walong araw ako ay tinuli ayon sa kautusan. May karapatan ako bilang isang Israelita sa lahi ni Benjamin. Ako'y Hebrew, sabi niya, circumcised in the 8 days of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, Hebrew of the Hebrews, concerning the law, a Pharisee, concerning sin, persecuting the church, concerning the righteousness, which is in the law, blameless. Wala siyang kapintasang pagsunod sa kautusan. Pero ano yung sabi niya? Yung kanyang pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo. Amen? Ang ating pagiging matuwid ay dahil nanalig tayo kay Kristo. Hindi dahil sa pagsunod natin sa mga kautusan. Kaya ba natin sundin ang kautusan? Kaya na ang pagiging matuwid ko ngayon ay buhat sa Diyos. Amen? Hindi rin dahil sa mabubuti natin gawa.
kundi sa pamamagitan ng ating pananampalataya, pananalig, pagkakilala sa ating Panginoon. Napakahalaga na makita po natin, mga kapatid, kung ano ang pinakamahalaga na hangarin ng bawat isa sa atin sa mapanahong ito. Sino ba ang dapat natin hangarin? Ano ba ang dapat natin bigyan, pagtuunan ng panahon ng pansin sa mga panahong ito? Amen? I give you some things that you need to do. Number one is to accept the Lord Jesus Christ in your heart, in your life, as your personal Lord and Savior. Kinakailangan natin tanggapin ang ating Panginoon. Kilalanin natin siya tulad ni San Pablo. Kinilala niya para magkaroon siya ng isang matuwid na pamumuhay. So we need to accept the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior ng buong puso. Tanggapin. Secondly, maniwala tayo. Believe that Jesus Christ died on the cross of Calvary, was buried and rose again. Amen? Ang dakilang pag-ibig ng Diyos ay ipinakita niya sa atin doon sa krus ng Kalbaryo. Yan ang kanyang ipinapatunayan, yan ang gustong patunayan ni San Pablo, na sinasabi niya dahil sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya ay naging matuwid siya sa harapan ng ating Panginoon, dahil sa pananalig niya kay Kristo, na ang lahat ng bagay iinari niya kalubihan. Another thing that we need to do is to repent and realize that the penalty of sin and be willing to turn from it. Amen? Nag-repent. Si San Pablo po ay nag-repent doon sa kanyang mga bagay na ginawa niya hindi karapat-dapat. Yung kanyang talagang masugid, yung kanyang talagang, di ba, pagsunod niya sa kapangyarihan meron siya. Kaya nga ang sabi niya dito, at lubos na makipag-isa kay Kristo, ang aking pagiging matuwid ay hindi dahil sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos, hindi na buhat sa lumang kautusan, kundi buhat na sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Kristo. So we need to accept the Lord Jesus Christ. We need to believe in Him. Amen? So makikita po natin ang kahalagahan nito. Accept the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior through prayer. Then you have eternal life, because eternal life is a gift. Baka meron na tayo mga kung ano-ano dyan, pero wala pa pala tayong eternal life. Napaghandaan na natin yung maraming bagay in our future. Ba't hindi natin napapaghandaan yung ating eternal life? Eternal life is a gift purchased by the blood of God, by the blood of Jesus, and offered freely to those who call upon Him by faith. Through faith you have been saved. Believe in the Lord Jesus and you will be saved. Anyone who believes and accepts the Lord Jesus Christ will be saved forever.